Hello, magandang tanghali sa inyong lahat. Ginagawa ko itong video para ma-share ko sa inyo ang aking karanasan. Itong poster ng Jesus Miracle Crusades, sadya ko yung pinapagawa. Pinabayaran ko yan para idikit ko dito sa aking pintuan kasi ano lang ito grills lang ito open siya. Wala itong lock. Itong pinto na to, wala itong lock. Ito lang, grills lang siya. Dahil sa wala akong kasama dito sa bahay, nag-iisa lang ako. Kaya, nagtitiwala ako sa mahal na Panginoong Sus na bantayan niya ako sa aking pag-iisa at siya ang aking kasama at bantayan niya ako lalo na sa gabi ng aking pagtulog. Dahil sa nag-iisa lang ako, wala akong kasama rito sa bahay. Share ko sa inyo yung karanasan ko na himala sa buhay ko. Araw ng Biyernes, tuwing Biyernes ng gabi, overnight namin yun. Meron kaming church service. Mag-umpisa kami ng alas 9 ng gabi, alas 2 na madaling araw matatapos. Dahil mayroon namang service, hatid sundo ako rito sa bahay. Naranasan namin na yung church service namin ay, kasi yung aming sambahan ay malayo pa rito. Siguro babiyahe pa ng bali isang oras. Siguro mga isang oras ang biyahe. Palagay natin mga isang oras at kalahati ang biyahe papunta doon sa church namin. Ano yun, alas 7 ng gabi. Papunta kami ng dito sa Butuan, sa Alubihid ang lugar. Dahil sa crossing naman yun, di dumating na kami sa crossing. Paliko na, pasok na doon sa looban ang aming sinasakyan. Naugalian ko kasi na habang nagbibiyahe ang service, nagbibiyahe ang sakyanan, ako yung natutulog. Nakapikit ako pero hindi naman totally talagang na makakatulog ng mahimbing kasi nasa biyahe kay. Kaya lang talagang natutulog na parang tulog manok ba. Kasama ko yung apo ko na 10 years old. Ngayon, bala ko noon na ako'y manatili muna sa simbahan. Hindi ko tansya ko mga ilang days. Daladalahan ko yung mga gamit ko. Mayroon akong dala na 3 bag. Bali, 2 bag na mga damit ko at saka yung isang bag ay bali yung shoulder bag. Yung aming sinasakyan ay yung sasakyan na multicab, yung multicab na open ang likuran. Ngayon marami kami, siguro mga 20 siguro kami lahat, kasama yung mga bata. Habang paliko na kami papasok doon sa Lubihid ay bigla nang may kumalabog, malakas ng kalabog. Tapos nagsisigawan na yun ng haleluya yung mga kasamahan ko. Ako naman nakapikit pa rin ako. Kahit ako'y nakapikit, narinig ko yung sigaw nila, ako'y sumigaw na rin ng haleluya.
Hindi ko pa rin minulat yung mata ko, basta kay sumigaw pa rin ako ng hallelujah. Pag siguro mga after 10 minutes, parang nakalimot ako sandali, nagising ako. Pagising ko, nasa gitna na ako ng kalsada. Nasa gitna na ako ng kalsada, yung mga daladalahan ko na bag ay katabi ko pa rin kung ano ang posisyon ko na umupo sa sakyanan. Yun din ang posisyon ko na nandun ako sa gitna ng kalsada. Pagising ko, nag-iyakan na yung mga bata nandoon sa sakyanan. Tatlong dipa ang distansya ko doon sa sakyanan. Siguro mga isa, dalawa, tatlo, mga tatlong dipa ang distansya ko doon sa sasakyan. Ako'y nasa gitna na ng kalsada. Kasi ang forma ko, para ako'y nakahiga ako. Tapos bumangon na rin ako. Bumangon na rin ako kaagad. Nagising na talaga ako, nagising na ako sa aking pagkatulog, kumbaga. Para na rin ako nakatulog. At tapos, nagsisigawan na, nag-iiyak na yung apo ko, mama, mama. Tapos may lumapit sa akin na tatlong babae, tinulungan ako na tumayo. Akala nila siguro ay may pilay ako. Inabot ko yung kamay ko at tinulungan nila ako makatayo. Sabi nila, doon tayo sa tabi ng kalsada. Iwanan mo na lang yung mga gamit ko. Sa isip ko, hindi ko pwede iwanan ang mga gamit ko. Pakiramdam ko sa katawan ko, malakas man ako. Wala naman akong maramdamang sakit. Kaya binitbit ko pa rin yung dalawang bag ko, yung shoulder bag ko, dito pa rin sa katawan ko, at saka yung dalawang bag ko, kasama ko nga doon na ako nasa gitna ng kalsada, kaya binitbit ko yung dalawang bag ko. Doon nga ako, may waiting shed man doon sa crossing, doon ako, sumilong ako doon sa waiting shed. Bumaba na rin yung apo ko, sumama sa akin. Sabi ng apo ko, mama, kumusta man ka? Sabi ko, okay lang naman ako, ikaw, okay lang ako mama. Tapos yung sakyanan, imbis ang mukha ng sasakyan papunta na sana dito papasok na dito sa may alubihid. Nabali na yung mukha ng sasakyan doon, na bumalik na dito sa butuan. Bumalik na dito sa butuan ang mukha niya, pero hindi naman siya natumbak, hindi na naikot lang yung mukha niya. Imbis papasok kami dito sa alubihid, ang mukha niya bumalik doon, nabaliktad ang mukha niya, pero hindi natutumba ang sakyanan. Hanggang sa marami ng tumawag ng rescue, marami ng tao na sabi nila na talaga daw may patay. Sabi nila may patay, sumigaw sila. Maraming tao na hanggang sa dalawang rescue ang ambulance ang lumapit dahil marami nang nagbalita na mayroong na-disgrasya. Salamat sa Diyos, lahat kami ay pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Ang sakyanan na sinasakyan namin ay durog na yung mukha, yung harapan niya, dahil binangga kami ng bunggo. Basag na yung salamin doon sa harapan, at saka yung driver ay naiipit siya. Akala namin ay balian din yung driver. Naiipit siya sa manibela, pati yung paa niya ay naiipit. Pero yan siya tinulungan na alis sa sasakyan. Sawa naman ang Diyos, wala naman siyang bali. Mayroon na siyang kunting sugat sa kanyang binti. At saka yung sister nga nakaupo sa kanyang harapan. Nandoon lahat ng yung bildo na sa harapan, yung windshield ay nadudurog na nga. Doon sa kanya, lahat, doon sa kanyang katawan, lahat ang mga durog na salamin. Tapos nakasombrero naman siya. Wala naman siyang galos, wala siyang sugat, kahit konting sugat, wala. Lumabas lang din siya sa sasakyan. Ang hinahanap niya ngayon yung sombrero niya.
Ang sabi ng pulis, kumusta ka? Sa wala, ang hinahanap ko lang yung sombrero ko, wala naman nangyari sa akin. Tapos yung mga kasamahan ko doon na sakyanan, nandoon lang sila sa sasakyan. Mayroong dalawang brother na katulad ko rin. Hindi sila na, ako ay nahulog ako, diyan ako sa gitna ng kalsada. Pero yung dalawang brother ay nailipad sila. Sabi nung isang brother, ate, kumusta ka? Sabi ko, okay lang ako, ikaw, kumusta? Sabi pa niya, lumipad ako, ate. Layo ng naliparan ko. Tapos yung isang brother din, ay ganun din, nailipad din siya. Meron lang din siyang kunting galos din sa kanyang binti. Ako ay doon ako sa gitna talaga ng kalsada. Yung dala-dala kong nagamit ay kasama-kasama ko nga rin kung anong posisyon ko doon sa sasakyan. Yung pag-upo ko doon, yun din ang forma ko doon sa kalsada. Kaya kasama-kasama ko pa rin yung mga gamit ko. Kahit yung salamin ko dito pa rin sa mukha, yung salamin ko at yung parang yung headband ko yata ang nalalaglag sa akin na napulot na lang ng apo ko. Yun lang. Sandali. Kukuha ako ng tissue. Kaya ipagpatuloy ko yung kwento ko. Yung sasakyan ay nadurog. Sirang-sira yung harap ng sasakyan. Hindi na talaga mapakinabangan. Nadudurog yung harapan ng sasakyan. At ang lahat ng mga kapatiran na sa loob ng sasakyan ay salamat sa mahal na Panginoon Jesus, pinag-ingatan niya kami lahat. Kahit kung halimbawa ako'y nahuhulog, kung halimbawa mayroon yung sasakyan na sumunod sa amin dahil gabi na yung mga alas 8 na siguro ng gabi yun. Kung mayroong sasakyan niya na sumunod sa amin o nakasunod sa amin o yung pagkahulog ko, kung mayroong sasakyan siguro nasagasaan na rin siguro ako dahil madilim yung lugar na yun eh. Kaya sinishare ko sa inyo kung gaano ka buti sa mahal na Panginoon dahil pinag-ingatan niya kaming lahat. Sirang-sira yung sasakyan, hindi na talaga napakinabangan yung sasakyan. Kaya simula noong pumili ng bago na sasakyan, yun ay na lang yun, hindi na pinabayaan na lang yun dahil sirang-sira talaga yung sasakyan. Hindi ko nga naisipan na mapicturean kasi sino ba makaisip na magpicture pa nung nasa trahedya. Kaya maraming salamat sa pag-iingat ng mahal na Panginoon sa amin lahat. Kaya ang sabi nila na ang Jesus Miracle Crusade ay kulto, hindi kulto. Sinishare ko ito sa inyo dahil ang mahal na Panginoon Jesus dito ay totoo. Sumasagot ng mga panalangin, sumasagot ng dasal at mga panalangin. Ito ang patunay ko sa inyo. Dahil maraming mga kasamahan ko na mayroong mga sakit na nalubha na at yan pinapagaling. Mayroon akong kasamahan na napubulok na yung mattress niya. Gusto ng doktor na operahan siya pero hindi siya nagpa-opera. Binigyan din siya ng kagalingan ng mahal na Panginoon Jesus. Pero kung talagang oras mo na rin siguro, ang mahal na Panginoon Jesus lang nakakaalap.
Dahil kagustuhan na niya yun na ikay papahingahin. Pero sa katulad niya na nangyari sa akin, hindi ko makalimutan. Milagro yun sa buhay ko. Yung first time kong nakaranas ng aksidente. Biro mo, yung aming sinasakyan ay multicab yun na open sa likuran. Mayroon pang harang dito sa tabi. Wala akong galos, kahit konti wala akong galos. Ang naramdaman ko lang kunting masakit dito sa aking tagiliran, siguro pagbagsak ko siguro. Pero mild lang, hindi naman talaga masakit. Pagbagsak ko siguro doon sa kalsada, at saka yung aking balikat, yun ang aking naramdaman. Pero nang mga ilang araw lang, mga 3 days lang, nawala na rin naman yung aking nararamdaman. Siguro pagbagsak ko lang siguro yun doon sa kalsada. Siguro yung naramdaman ko noon na parang may bumuhat sa akin na pilit akong binuhat dun sa aking inuupuan dahil sa ako ay nakapikit. Wala talaga ako alam sa mga nangyayari. Pagmulat ng mata ko, doon na ako sa gitna ng kalsada. Kaya hindi ko makakalimutan yung pangalawang buhay ko na ibinigay sa akin ng mga alipin ng Diyos. Kaya sinishare ko ito sa inyo dahil ito ay hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Kaya ito, nagtitiwala ako dito sa mga laping ng Diyos. Itong sticker na to, sadya ko itong pinapagawa. Dahil pag sinasara ko ito ang nakikita dun sa bus. Naniniwala ako na kung mayroon mga tao masasama na mag-isip na masama sa akin, makikita lang nila yung logo, magbago ang isip nila. Kaya, malaki ang pasasalamat ko sa mga lapay ng Diyos, pag-iingat niya sa akin, sa pagsama niya sa akin, kahit ako'y nag-iisa dito sa aking bahay dahil sa kinuha na ng mahal na Panginoon ng asawa ko. Ang mga anak ko ay may kanya-kanya na rin pamilya. Kaya darating talaga ang panahon na pag tumanda ka, mag-iisang ka na lang talaga sa buhay. Kaya maraming salamat sa iyong panunood, sa pakikinig niyo sa aking patutuo. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Thanks for watching. God bless us all. Bye.